Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung partido PDP ng mga Duterte, mga kababayan, taranta na ngayon sa issue ng impeachment kay Sara Duterte. Nagbabanta na pero nagdi-deny, hindi niya kami nananakot. Bakit niya Mr. Maravillas? Ano yung pagbabanta? Nag-issue mga kababayan ng statement, opisyal na pahayag. May kaakibat na pananagutang pampolitika ang bawat kilos ng isang halal na opisyal. Ganito ang magiging paninindigan ng PDP laban. Ang sino mang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi maaring umasa ng pampolitikang kanlungan sa PDP laban. Hindi sila papayagang lumipat sa partido. Hindi sila mabibigyan ng pagkakataong tumakbo sa ilalim ng bandila ng PDP laban. At kung kinakailangan, magain at susuporta ang PDP laban ng matibay na kandidato laban sa kanila, sa kani-kanilang distrito. Hindi ito pananakot, ito ay pananagutang pampolitika. Hindi pananakot, nananakot kayo mismo, nagbabanta. Pero sino man po ang kakagat sa pagbabanta ninyo, sa pananakot ninyo, na kakarampot man lang ang members ng PDP laban? Isang tricycle na lang. Bumalik sa pagiging isang tricycle na lang, mga kababayan. Sino pinagbabantaan ninyo? Sino ang interesado na sumali sa inyo? Kiss of death ang mag-align, mga kababayan, sa pamilya Duterte. Sobrang bantot na ng pangalan ng Duterte at palubog ng palubog ang politika, sinking ship. Tuloy ang impeachment kahit na gusto ninyong i-kudeta si si Tito Sen. May statement pala si Tito Sen, mga kababayan. Yan 45 minutes ago, Senate President Tito Soto on rumors against him. I heard, as always, I serve at the pleasure of my peers. I uphold and follow the Constitution. I leave everything to God's plan. I trust His heart. Namitaw na naman po yung rumors na gusto atang agawin ni Alan Peter Cayetano para siguro mailigtas si Sara Duterte sa impeachment. Hindi mag-convene for tweet, mga kababayan. Hindi makalitaw si Bato de la Rosa, mga kababayan. Kailangan yung presence ni Bato. Si Bato bukas isusumpena ng PNP-CIDG. Biglang nabuhay yung kasong AGK, mga kababayan. Interesado na yung PNP-CIDG ngayon na mag-imbestiga kay Bato. Pinasumpena bukas. Nag-press con, mga kababayan, si DLG Secretary Rimulya kanina. Lalong magtatago si Bato at hindi siya makakaboto para tanggalin si Tito Sen bilang Senate President. O, di ba, mga kababayan? Kala ninyo kayo lang ang marunong maglaro. Anyway, pag-usapan natin, mga kababayan, yung impeachment. Kaya kasi, mga kababayan, ayaw nila na matuloy ang impeachment trial sa indabag na sa Congress. Magbubutuan sa plenary at sinasabing 215 pa rin o 200 to 215 pa rin, mga kababayan, ang buboto para i-endorse yung impeachment laban kay Sara Duterte. So, wala nang problema. Sa Senado na lang, mga kababayan. Ayaw kasi nila na may full trial na mangyari kasi bobulwak yung bilyones na na-detect, mga kababayan, ng AMLAC. At hindi lang si Sara. Dahil po sa ICC laban kay dating Pangulong Digong, yung kaso niya, yung alleged billions of pesos na tagong yaman ng mga Duterte ay malalantad na, mga kababayan. Nadi-display siya because of the ICC case at saka yung impeachment laban kay Sara Duterte.
So habang paulit-ulit yung pagpapanggap nila ng pamilya Duterte na inaapi sila, lumalabas na ngayon yung sikreto ng kanilang political empire. Yung bilyong-bilyong yaman na hindi tugma sa salin. Hindi tugma sa salin, sa legal na kita o sa mga deklaradong assets nila. Kaya natataranta yung kanilang mga kalyado. So lalong lumalalim mga kababayan, yung tanong ngayon, paano nagkaroon ng napakalaking pera ang isang pamilya mga kababayan na yung kanilang declared wealth malayo sa kanilang aktual na lifestyle, mga bank transactions at sa kanilang political spending. So dito lalabas yung issue sa BPI accounts mga kababayan ni Digong as hindi lang ni Digong, ng pamilya Duterte as previously revealed ni dating Senador Antonio Trillanes mga kababayan. So muling nabuhay yung discussion sa mga issue tungkol sa BPI accounts ni Digong sa BPI Julia Vargas branch. Ang mga accounts na to mga kababayan ay sabi naglalaman ng milyon-milyon if not billions of pesos na hindi diniklara ng maayos sa kanyang salin. So ito ngayon ang isa sa pinakamabigat na tanong mga kababayan. Bakit may mga accounts na hindi lubos ang maipaliwanag sa publiko? Ang salin kasi mga kababayan, hindi siya optional. Hindi siya suggestion. Isa po siyang constitutional obligation. Kapag may undeclared assets or hidden accounts, possible concealment, possible tax evasion, posibleng unexplained wealth, posible siyang betrayal of public trust. At alam naman po natin yung pag-iwas ng pamilya Duterte, si Digong, doon sa Quadcom hearing na pumirma ng bank waiver. Ito yung hinamon po ni Trillanes na gustong hampasin si Trillanes ng microphone. Kinukulit ni Trillanes. O sige niya, kahit sampalin mo ako, pero pumirma ka ng bank waiver. Napikon si Digong, gustong hampasin po. You see, mga kababayan, ganon din si Sara Duterte. Umiiwas na pumirma na bank waiver para sa kanyang mga bank accounts. So dito po pumapasok yung simpleng tanong ng publiko. Kung walang tinataguan niya, bakit takot na takot magpa-audit sila? Kasi po, ang tunay na inosente, hindi takot po sa transparency. Ganon lang yon. Hindi takot sa financial scrutiny. Hindi po siya takot dapat na magpakita ng records. Pero kapag puro drama lang, victim card, at saka diversionary tactics yung kwento, lalo pong lumalakas yung hinala ng publiko. Yun ngayon na nangyayari. Lumalakas yung hinala na talagang may tinatago na hindi kayang ipaliwanag. Lalo't lumitaw mga kababayan doon sa presentation sa Justice Panel, yung mga pera na dumaloy mula sa drug money, mga payouts, based sa testimony mga kababayan, presentation ni dating Senador Antonio Trillanes. Buong pamilya yun nagkinabang. Ang total noon, 181 million mga kababayan na mga payouts. Hindi lang si Digong, kasama si Pulong, si Baste, si Hanilet, na tumatanggap pati si Kitty Duterte. Matindi. Kaya kumbinsido po ang majority sa ating mga kababayan na talagang may tinatagong hidden wealth. Yan sa survey. Si Sara Duterte at yung kanyang buong pamilya. Ito yung report, mga kababayan, after ng hearing sa Justice Committee. Trillanes claims Duterte family received 181 million pesos from businessman Sammy Oy. Yan yung naging presentation mga kababayan. Sammy Oy payouts to Sara Duterte and family summarized for purposes of presentation dito sa Annex I. Pati si Hanilet at yung kanyang anak na si Kitty. Si Baste, 51 million in 5 transactions. Si Pulong, 38 million in 4 transactions. Si Kitty, 53 million in 5 transactions from the businessman. Aside from this,
Trillanes also claimed that Sara and her father had joint accounts with a total of 2,407,000,000 that passed through them, sabi po dito. So lahat ng ito mga kababayan, mabubulgar in full detail sa impeachment trial. Kaya they're moving heaven and hell para hindi matuloy po ang pag-convene ng Senado. Gusto nilang ikudita si Tito Sen at gustong ipalit mga kababayan yung kaalyadong si Alan Peter Cayetano. O ito pa, yung fake na SALN at lifestyle mismatch, ito ang pinakamahirap na dipinsahan ng DDS propaganda machine mga kababayan. Idineklara kasi ni Sara Duterte ang net worth na 88.5 million. Si Digong naman 37.3 million pesos. Pero ayon sa AMLAC findings, may 6.77 billion na transaksyon na dumaloy umano sa mga accounts ni Sara Duterte mula 2006 hanggang 2025. Tapos may zero cash declaration pa. So isa ito sa nakakainsultong bahagi ng issue. Sa kabila ng napakalaki na financial transactions, nagdeklara si Sara Duterte ng zero cash on hand sa kanyang SALN. You see, mga kababayan. So with that, lumalakas mga kababayan yung issue or usapin sa perjury, false declaration, and deliberate concealment ng yaman. Punta naman tayo sa ICC at saka yung indigent card na sinusulong ng mga DDS influencers na pobre si Digong. Walang pera, ubos na daw yung pera. So ito yung pinakamalaki mga kababayan na kahihiyan sa international community. Kasi sinubukan ni Digong na magpakilala bilang walang pera. Walang sapat na kakayang pinansyal mga kababayan sa ICC para makahingi po ng financial aid, legal aid mga kababayan. Ngunit hindi po ito pinaboran ng ICC registry. At bakit po? Kasi po mga kababayan, kahit international institution ay nakikitang hindi po tugma ang kanila pong mahirap narrative sa allegation ng hidden wealth. Siyempre, nakamonitor yung ICC dito sa atin. At yung presentation ni Trillanes, na-monitor nila yon, nalaman nila. At saka yung mga gawi po ni Sara Duterte na umiikot sa buong mundo, world tour, nakayaan niya ng anak na mag-world tour, pagkatapos ingi ng legal aid. Diba? Bagsak, mga kababayan. Umiikotan niya sa buong mundo at mas marami pang beses na nagta-travel siya kaysa sa sitting president. Personal niya, nagastos, pinangangalandakan niya na walang government fund na ginagamit sa kanyang pagta-travel sa world tour, pamamasyal. Kasama pa yung kanyang mga presidential PSG, Vice Presidential Security. Kaya hindi talaga paniniwalaan mga kababayan. Unang-una ang tanong, saan galing yung pambayad niya sa mga abogado? Si Sara, ang daming abogado dito na naglilingkod sa kanya. Di ba? At si Digong, daang milyon ang kanilang gastos sa kanilang defense team sa Dahig. International lawyer siya, legal consultations, tapos defense operations. So ang tanong, saan ang gagaling yung pondo? Tama po. So ito ngayon mga kababayan ang dahilan kung bakit lalong umiinit ang usapin tungkol sa hidden BPI accounts, unexplained wealth, drug money, allegations tulad ng ni-reveal ni Trillanes, and political payula networks. Dahil kung hindi po kayang ipaliwanag
Ang source ng kanilang pera, lalo pong lumalalim yung duda ng publiko. So malaking problema ng kampo ng Duterte ngayon, hindi nila kayang ipaliwanag yung sources ng pondo, kaya ang narrative nila ngayon, pa-victim, emotional drama, conspiracy, theories, tapos pinapakalat nila na inaapi sila, political persecution. Yan ang kanilang narrative ngayon, mga kababayan. Pero hindi na po obra ang drama. Kasi po may AMLAC findings, may nabuking na bank records, may nabuking na transaction patterns, may mga testimonies at saka mga kababayan, ebidensya sa impeachment. So ang problema sa facts, kahit sigawan mo ng araw-araw na propaganda, nandyan pa rin ang facts. Tama po. So ngayon, walang tigil sila sa propaganda. Dahil sa kanilang walang tigil na propaganda at diversionary tactics, lalong lumalakas po yung duda ng publiko. So unti-unti na, mga kababayan, lumilinaw ang kwento ngayon. Na habang yung publiko, yung ordinaryong mga Pilipino ay naghihirap, unti-unti naman pong lumilinaw yung bilyon-bilyon na lihim ng pamilya Duterte. At kapag ang lifestyle, bank records, SALN ang hindi nagtutugma, so hindi na po propaganda ang problema, kundi katotohanan na unti-unti na po na nabubunyag. Kaya sabi sa survey, majority sa mga Pilipino naniniwala sa hidden wealth, may hidden wealth talaga po si Sara Duterte. Hindi niya kasi maipaliwanag 81% ang nagsabi, mga kababayan, na credible yung mga allegations. Sabi dito, the high level of belief among neutral and administration supporters suggests that recent AMLAC disclosures have gained traction beyond the usual political blocks. Kasi po, hindi man sinasagot, umiiwas lang po ang kampo ni Sara Duterte. At yung kanyang mga abogado, sige lang ang papreskon. Iba yung topic sa preskon, mga kababayan. Di ba? So kasalanan nila ito kasi hindi man nila ina-address, hindi man nila sinasagot yung mga tanong. Tama po.